So, ang pagtinor, ate, paano magtinor? Ayan, Kwento yan. mo sa atin, paano Ganito magtinor? po, ano po yung mga Tay! tangkay na ano. Yung sobrang tangkay. Kasi po Babalik ka pa? kilo po yan. Ayaw nila. Rambutan. Ayaw po nila Mamaya. masyado daw kung ano ang... Ah. Dala na si Sir So, ano Buddy. lang ang may tangkay, yung ilalagay lang sa ibabaw o may tangkay? Hindi po. Pagka po yung ano, sama-sama na din po yan nilalagay dyan. Ay, ano lang po, inilalagay lang sa ibabaw, pampaganda po baga naman. Pangmukha ang tawag nila, mukha. Ayun nga po. Okay, so tanggalin yung sobrang sanga. Pangalawa, Iyaano na po yan yan. may tinatanggal ka yung mga Yun bubuka, po yung mga putok-putok. Lulok po yan. Kasi po hindi po pwedeng isama sa ano, kasi sira po yung lansones. Ito, tanggalin mo rin to. Opo, tinatanggal din. Tapos pwede na to doon. Oo. Ay sayang, hindi ba pati pamukha to? Hindi. Bakit? Sige nga. Explain mo nga bakit ito hindi pwedeng pangmukha, ito pwedeng pangmukha. Kaya lang, siyempre mas maganda po yung Ayan o. yung buo. So ito buo. Opo. Sa pagbuo, pangmukha, ibig sabihin ilalagay po nila sa ibabaw. Para po Para pagbukas binuksan ng buyer, Oo, sabi ng ng buyer, buyer, ang ang ganda. Ang ganda ng mukha mo. So ito pwede na doon. Pwede na po yan. Yan. Wala nandito. Okay. Ito, hindi pwedeng pamukha to. Pwede rin po. Babawasan pa? Hindi, po. Oo, bawasan pa. Tapos pwede dito o doon? Doon. Ayun ni ate. Yan po kay Boss Ito. Kay Boss Mario po yun. Mario po iba po yung may-ari. Okay. So hindi pwedeng Hindi po pwedeng isama. isama. Opo. Matagal na kayo naglalansones, mother? Matagal na po. Ilang taon na? Kung ano pong edad po, yun na po yun. Ilang taon ka na ba? 56 po. 56? Paano ka naman nakapaglansones nung 1-year-old ka? O, siyempre po, nakikita ko na yung ano. Oo nga. Sorry po. Nagkamalay ka mo. Nung nagkamalay ka, naglalansones ka na. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Saan yung ano namin incubator? Ito. Punta natin. Dito lang Ito sir, kakapisak niya lang nung 2 weeks ago. Maganda rin pala siya kumain ng rambutan na. Ito, 3 weeks Sisilip ago. ba natin? 4 weeks ago. Ilang araw to? 2 weeks ago, sir. 2 weeks. 3 weeks ago naman yung kabila. Ito, susunod. Kaya wala na siyang Kaya wala na siyang... Ang laki na! Apo. Mabilis sila lumaki, sir. Pero sisiw pa to. Sisiw pa po yan. Hindi pa talaga siya pwedeng pakawalan dun sa ano. Sa range. Apo. Mahirap pa. Ayan naman yung sumunod na ano. Ito. Baka naman to ng Ito, sir. Ang laki Yan, na. 4 na buwan na po yan, sir. 4 Ay, 4 na linggo. 4 na linggo. Tapos yun, sir, yung pinaka-latest namin, sir. Ayun. Ito. Pinaka-latest namin na pisa. Tapos ito naman, Ito sir. yung incubator. Apo. Buti nga naglabasan ng mga ganito, no? Yung mga maliliit. Apo. Mapipisa na po yan bukas. Bukas or sa susunod na araw. Ito kakalagay lang po ni Kuya Buboy 3 days ago. Bali 82 po yung capacity nito. Ito din 82. Galing.
So pagka napisa na po yan ng sa susunod na araw, tatanggalin na po ni Kuya Buboy. After 21 days or 18 days, eto, ibababa na ni Kuya Buboy. Magsasalang naman siya ng bago. Ayun po. Bago na naman. Mga bagong itlog, tsaka yung nandun. Tapos pag na-reach na po namin nung best friend ko yung aim namin na 100 na inahin, titigil na po muna kami. Titignan namin kung viable ba yung pag-egg production in terms do sa gastos na patuka. Kasi pinapatuka po namin siya isang beses sa isang araw nung layer. Tapos yung merienda nila yung mga dahon-dahon na lang. Lettuce or kung ano yung saging, kung ano meron dito. Ang ano lang namin, sir, hindi namin kasi syempre, sobrang daming tandang, sir. Hindi ba 50-50 yan dapat? Hindi, sir. Dami nung tandang ko. Tulad nung... Hindi tandang mo pang meat mo na lang. Opo. O kaya pambenta, may nakikita naman po ako ng bumibili ng tandang lang. Yung last yung pinakaunang napisa namin, 23 yon. 8 lang ang inahin. So, 15 ay tandang. So, yun yung problema namin. Kaya hindi namin kung kailan kami titigil ng pagpipisa. Ito, sir, dati to, sir, punlaan namin ni Kuya Buboy. Ito. Greenhouse to dati. Tapos, yun yung una naming structure eh. Una, personal consumption lang talaga dapat eh. Sabi ni Kuya Buboy, may bumili. Na-sold out. Puntahan natin. Ito yung una naming structure, sir. Sir, simple lang talaga siya. Para kung lang eh. Tapos ang gamit namin ni Kuya Buboy, yung mga grape box. Grape box pa na. Grape box pa nun eh. Tapos... Itong simpleng structure na to, magkano ginastos mo dyan? Siguro po umabot din po ako dito ng mga 20. 20. Opo. Bawi na yun, syempre. Bawi na po ngayon. Kasi po, siguro po hindi less than 20 po. Kasi yung UV plastic, eto pong 3 yan nun eh. Kasi ako po, isang rolyo talaga yung binili ko nun. Para makatipid. Eh, hindi ko naman po alam na magiging ganito na siya kalaki. Tapos nung medyo umokay po, sabi ko sa best friend ko to, ba't di mo kaya subukan mag-invest? Siya po nag-finance ng greenhouse na yan. Itong pangalawa? Pangatlo. Una po, katuwaan niya lang eh. Lately na lang din po ako nagkaroon ng nung sinasama-sama niya po ako, tapos nahumali na po ako. And then at the same time nga po, nakaka-relax po pala yung nagtatrabaho ko sa ganyan. Away from the city. So walang mintis yan? Every weekend nandito kayo? Opo. Every weekend nandito po kami. Kailangan po kasi sa dami na po nang bumibili ngayon, sir, ng lettuce. Nung una po, hindi naman po kami kilala. Tapos lately nga po, word of mouth. Gawa na rin po ni Kuya Buboy, magaling din po mag-market. So, maabot nga po, sir, sa pagkakataon na yung mga lettuce po, hindi na po umabot sa full grown capacity nila. Pagka nakita po ng mga customer, kunin na namin niya kasi nag-aagaw niya po sila. Sabi nga ni Kuya Buboy, sir, namimiss niya na daw makita na puno. Full grown nyo. Full grown, hindi kayo mga full Tagal grown. namin po namin hindi nakikita na full grown yung lettuce. Tsaka sir, yun nga, yung gusto ko sana makitang puno yan. Yung green na green, para maganda, Wala, hindi namin makitang ganun. Hindi na po kayang tingnan na. Tapos yun, di namin. Ibig sabihin, kahit gaano kadami yung nag-hydroponics, ano pa rin, may market pa rin. May market, sir. Meron talaga. Kasi lalo na ngayon, mas parang feeling ko lang, sir, mas kami dito mas gusto nila yung hydroponic kasama yung Paso. Yung ugat. Mamaya, sir, papakita ko sa paano mina-market ni Kuya Buboy. Kasi meron sila dito tinatawag na bouquet. 50, 25. 2, tsaka isang lettuce. Dapat siya pinapatent ni Kuya Buboy yun eh. Sila po yung nakaisip nun dito eh. Tapos ginaya na ng mahayhay, ginaya ng liliw. Kuya Buboy! Ayan, yan yung anak nung namin sa kabayan namin dito. Si Apple. Sunmig Apple. Tapos eto, sir, yan. Ito yung naman namin. Ba't walang laman to? Yun nga, sir, hindi kami makahabol, sir. Naagad talaga kami. Tingnan mo, sir, yung pula namin, kakapiranggot pa. Ito yung pula. Paranggot pa lang. Tapos may bumibili din po niyan, sir. 300 isang tray.
Minsan 350. Depende kay Kuya Buboy kung kakilala niya yung bumibili, 300. Pag hindi, 350. Kasama na yung tray. Kuya Buboy kasama, minsan binabalik po nila yung tray pagka-transplant nila. Ito lang yung simpleng setup namin dati. Sayang, hindi maano. Hindi namin maagad, sir. Ano bang problema? Kulang kayo tao? Hindi, sir. Kulang kami sa management. Hindi ko hindi kulang sa konting mathematics. kulang kami sa konting Dapat math expert pala dapat. kasi yung sabi ko nga kay Kuya Buboy Sarbadi, pag gumawa ka na ng bulletin board natin, tingnan natin kung ano yung planting natin, kung kailan tayo magsuso, kailan tayo mag-harvest. Ang problema, sir, hindi pa siya talaga malaki kasi 'di ba yun yung susundan mo. Dito tayo, sir. Yun yung susundan mo. Full harvest, 2 weeks before full harvest, magsupupula ka na. Ang nangyayari, pag punla namin, maliliit pa kinukuha na eh. Kinukuha na. Yun po yung sumisira sa schedule. Nasusira yung schedule. Which is good in a bad way din naman po kasi, kita pa rin. Yun nga Dito lang ka, po. sir, sa gitna. Hindi po namin madali yung hindi po namin madali yung magandang cycle po na kung saan. Hindi po kami nauubusan. Oh. Madadali po na. Mga years to come po siguro. Siyempre, continuous learning po Konting kami. algebra pa po siguro ng konti tsaka ng trigonometry, baka madali na rin po namin. Hindi talaga namin sabi ko nga sa kanya, Chong, kailangan nating pumunta. Minsan biglang pupunta kami ng weekdays. Kailangan nating pumunta ng bakit? Si Kuya Buboy hindi na kaya. Yung una, sir, Bud, yan lang po sana talagang balak namin. Meron po kasi kaming colleague sa Tayabas. Sa Tayabas po na hindi na po niya gagamitin tong NFT system niya. And then nag-decide din po kami na why not po na sige, try pa natin isa pa. Yung yung kita namin ng 2 buwan, ito po. Nirolyo lang po na. Ito, dito. Sabi, wag na muna tayo maghati-hati sa Wala mo lang Walang hatian muna. Kinausap namin si Kuya Buboy. Okay, Buboy, magawin tayo hati ng 2 months. Sabi niya, sige, okay lang, boss. Okay. Tapos akala po namin, ayos na. Kasi yung total capacity po nito is Kulang-kulang 2,000 heads. halos sakupin po itong 3 greenhouse. Pero yun nga po, kamukha. Ilang square meter to, itong mismong greenhouse? Ano po ito, 10 by 20. Ilan yun? 200 square meters, sir. 200 to? Ay, parang, tama ba? Mahina Tama. Kuya Buboy, anong sukat nito? Greenhouse floor natin? 7 by 20. Di, alam yun? 140 square meter. 140. Apo. Meron po kaming na-experience dito sa 3 heads na to na black spot fungus kung tawagin nila. Tapos, ang naging namin, ang dami namin sinubukan na kay Buboy, mga organic na fungicide. Sinubukan din po namin talagang mag-manual cleaning po talaga ng mga net. Namin yan, Power washer. lahat. Kasi yung Sunrocks, ganyan. dami Tapos, po kami pero yun nga lang po naging solusyon doon yung Nakagamot. ang nakagamot. After namin nagamot nung fungus, tumigil na kami. Tapos, every time na may makikita kaming black spot, tatanggalin na agad namin, sprayan namin ng buong greenhouse. Span of days lang po, sir. Pagka nakakita po kayo ng isang na may black spot, ang bilis po talaga Within that week po, malamang-lamang po yung isang bed po na yan. Ubos. Na po kagad. Pag hindi mo tinanggal. So yun nga po, yung contingency po namin, basta may nakita po kaming isa, kahit yung buong bed, isakripisyo na namin, Tanggal na. wag lang po tatanggalin na po namin talaga para sigurado. Pati yung greenhouse, ni-sprayan natin. Pero hindi kami direct sa halaman dito. Greenhouse, yan. Kasi sabi nila, may nakausap ako agriculturist, yung fungus daw, kasi nakabambo kami, dyan daw na minsan naninirahan. So, Sa bamboo? Opo. So, ang ginawa namin, una, yan, pininturahan namin ng puti. Tapos, ganun pa din. Yun nga, yun. Sabi, broad na daw yung kailangan mo dyan. Yung inano namin, yung tanggal. Delikado po yung black na yun. Yung black fungus. Kuya Buboy, sama ka dito. The Power Trio. Interviewin ka daw ni Sir Buddy. Dito ka, Kuya Buboy.
Sir, dito ka. Para hagip kayo ng... Dito ka sa gitna, sir. Kami ni boss ang gilid. Yan, para... Ayan. Tapos... Hindi na alam. Ay, natapos na pala eh. Tapos yun, sir. Nagamot nyo. Nagamot namin. Okay naman. Ngayon, wala. Ano yun? Inorganic yan, no? Chemical yan. Chemical na po yan. May pag severe na talaga. Pag hindi na talaga kaya eh. Sinubukan naman namin, sir, na neem oil, yung mga organic na nabibili. Nakailang neem oil tayo nun, no? Dami. Hindi talaga kaya. Hindi na niya kaya talaga. Kaya nag-ano na kami, pero yun lang naman. Pag namatay mo naman na, sir, wala na siya eh. Pag bumalik, disinfect ka uli, hindi na siya ano. Tsaka yung ventilation nga po pala. Kaya po namin binuksan ng ganyan. Sabi kasi nung kailangan maganda yung airflow nung greenhouse. Ano pa ganitong kainit. Kaya ito, sir, di na namin nilagyan ng net eh. Okay lang to, na ganito na. Okay lang, sir. Ang problema nga lang dito, yung best friend ni Kuya Buboy, nag-harvest mag-isa. Kaming customer dito, nag-harvest na siya mag-isa eh. Kaya hindi kami makahabol-habol. Yung mga pula namin, sir, oh. So okay lang pala yan, kahit na medyo mainit siya. Pag mainit yan, huwag mo lang Kaya lang lalagyan. talagang dapat ganito yung ano. Yung airflow. Lagi nga sinasabi ni Kuya Marvin, kapag kaya mo sa loob ng greenhouse, kaya ng halaman mo yan. Pag hindi mo kaya sa loob ng greenhouse, Hindi rin niya kaya. hindi na rin kaya. Kaya tumingin ka na kung anong pwede mong gawin. Kung gusto mong paangatan or, yan, tulad kami, nagbutas kami. Para may hangin na magandang pumapasok. Walang problema sa insekto? Kung open-open? Meron, sir. Pero masipag kasi si Kuya Buboy, morning yan, sir, iniikutan niya, tinitignan niya kung... Bukod po yung pag-ikot, buko yung pakiusap dun sa mga... Napakiusapan. Napakiusapan na. Wag ngayon, busy ako. Sinusuplayan po namin ng konti. Para hindi na bumalik muna. Pero dati po nung wala kami mga halaman na ganyan. Oh. Siyempre yung ganyan na mga halaman, may ano talaga ng... Insecticide. Ayun. Dati dito, nung talagang napakakapal ng tipaklong dyan sa mga palibot lang. Ayun, Dito. Pero nung naggulay ka sa labas, na-divert sila. Nawala, sir. Nawala. Kasi ini-sprayan nila ng insecticide yun. Ayaw na nila dito sa paligid. Nila amoy nung Nadama yan. Nadamay na. Kaya, pero may pailan-ilan pa rin. Butterfly yata yun eh. Parang moth. Iniitlogan lang naman nila pero hindi nila kinakain yung lettuce. Kaso yun nga lang, pumapangit yung itsura. Masipag si Kuya Buboy tumingin. Every morning tinitignan niya yan eh. Yun ang drawback pag open. Apo, yun. Ang maganda lang dito, sir, yung hangin talaga. Pansinin niyo, sir, hindi lanta. Ito, sir, yun, bagsak. Kasi medyo mainit, sir, mababa. mas mainit to. Apo. Wilted siya. Babalik yan sa hapon na, sir. Nakabuka. Mabubuhay ulit yun. Oh, I see. Medyo lumamig-lamig. Yun yung niya. Pero pag ganito naman po yan, okay siya. Doon muna tayo, mainit. So ito na po yung mga lansones na naipak na. Ito na ilang kilo to, Kuya Buboy? 32 kilos. gross yung kilo. Tapos yung net na babayan natin, 30. 30. Anong reason nila? Ba't kala may laging 2 kilos? Gawa po ng box. Yung box. And then parang may... Konting nabulok siguro. Ano pa? Nagtubo siguro nila. Yung mga tikim-tikim. Tikim-tikim. Mga tikim-tikim. Maiwasan. Bago mo bilhin, gusto mo tikman mo, di ba? Eh, yung mga biyahe po naman, talaga, hindi na sila nagbubukas ng para tingnan ng Okay, si Kuya Buboy Pabit naman ang ating kakausapin ngayon. At siya ay magde-demo sa atin paano niya ina-arrange yung lettuce. At ito yung binebenta niya sa mga kliyente nila na mga sanjuk Sanjup, sir. at mga individuals din. Sa palengke. At sa palengke. Sige, Kuya. Ano po?
Si Kuya Buboy ang farm manager dito sa farm. Ito po, kukuha na tayo ng mga ano. Okay. Isa, dalawa, Pupunuin pa po natin. tatlo. Ikaw kuya, yung ginagawa mo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pili-pili. 10. Ilan ba? 19, 20, 20, sige po. Okay na po ito. 20. Alright. Talagang mauubos talaga to. Opo. Ay, pagka may kulang pa po isang bed. Pag Kulang pa. Ito po naman yung plastic na ginagamit. Ayan. Size po nito ay 16 by 24. 16 by 24. No, transparent siya. So, yung style ni Kuya, ginagawa niyang bouquet. Opo. Ganito. Okay. Tinatanggal mo na sa ano? Opo. Tatanggalin sa cup. Kung gusto nila dito sir kasama yung ano, ugat. Hindi po nakadikit na ano, tatanggalin. Lukupit. Yun. Ba't gusto nila kasama yung ugat? Para po tagal. Para matagal. Makatagal. Nilalagyan kasi na to. Meron pong nag-ano, dala-dalawa. Merong may gusto 50 pesos. Yung iba 25. Ito po, tatanggalin lang medyo dilaw. Isa, okay. Dalawa kada isang bouquet. Yan, 50 pesos po yan. Oh, Okay. Ganun. Inaano ng rubber band. Tapos pagka ano po, nilalagyan lang nila ng tubig ng konti. Para manatiling basa yung ano. talaga? Yan. Ganun. Lagyak na ulit sa So, yun na yun. Opo. So, yun yung 50. Yan, 50. Yung isahan naman, sa palengke kasi isa lang yung kinugusto nila. Ano? Isang piraso lang po. Per piece sa palengke. Pero pa sa palengke. Kasi kalimitan nabili noon pa, isa-isa lang. Isa lang. Magkano benta nila sa palengke ko? Dito po ang bigay natin ay 25. Ang benta Then binibenta nila 35 to 40. 40 muna, pag hindi tumawad, yun, pag tumawad, 35. 3 Ito for po, 100, pwede rin. ito po naman yung isahan lang yan. Then yung iba, per kilo, ayun na lang po, ganun na lang. Magkano naman yan per kilo? Pero ano, halos per cup na rin po yung ano nun eh. 25 na rin. Kaya mas mabilis yun. Hindi na ginagayak na ganun. Pa-plastic na lang. Diretso na. Diretso na sa plastic. Tanggal na rin yung ano. Oh, tanggal na tong yung cup. Tanggal na tong ugat. Ginugupit tanggal na na lang. Dahon na lang talaga. Dahon na lang talaga. Yung iba naman, yung paggagaya ko, binabalot ko sa dahon per kilo. Dinedepende po namin sa market yung price, sir, kung ano. Ngayon, mataas na. Ngayon mataas talaga. 300 plus kami. 300 plus yung bigay namin sa Anong basis nyo magtataas kayo, magbababa ng presyo? Yung sa market. sa market. Sa market? Sa market. Isa natingin ako sa ano sir, yung lettuce na group sa ano sa Facebook. Titingnan ko doon sa iba. I-ano ko po ito lahat. Bubukay. Hindi na po. Okay na. Okay na yan. Yung sa iba sir, ano. Balik natin, baka masira. Igbubukay na rin naman ni Kuya Buboy sir. May Ay, bubukay mo na. O sige, gawin mo na. Ano ko na lang po. May order mamaya. O sige, igayak mo na. Magsisilo nga ako eh. Ay, Hayaan ko munang medyo umano siya. umangat. Kasi wilted pa eh. okay. Kasi yung iba, hindi nila alam, may na-order tanghali. Sabi mo, huwag kayong order ng tanghali. Kasi talagang ano yung ano. Yung iba naman, kailangan, wala daw silang pakialam. Basta magkaroon sila ng lettuce, gano'n. Wala ka sir, buddy. Tuwing kailan na-order sa palengke?
Ay, pag talaga, ano, halos araw-araw eh. Pag tuwing makalwa, ganun. Magubos Sa na. mga ilang Kung pieces. wala siyang pakialam, ba't mo pa siya pakikialaman? 100 na Kuya Buboy. Oo, 100 pieces kada 100 araw. pesos. 100 pieces kada araw? Isang kliyente lang? Kaya May pagkakataon nga po, halos maghapon nag-ano ko eh. No. Babalot pa lang. Nagdi-deliver, may tagapagbalot na tapos palengke tapos deliver na lang si Kuya Buboy. good pa yung ano. Nag-hire na kami sir pagka hindi kaya. Naturuan na kasi namin na magganyan yung iba naming tao. Kasi yung ano malayo din, yung taga Victoria, pag umorder yun, di oras din yung ano nyo. Dadalhin mo pa sa Victoria? Victoria po. Ayun naman taga Lukban, dito lang meet up namin sa Liliw. Ano yun sir? 15 kilos 15 weekly naman kung kumuha siya. every 5 days. Tatanong nga yung ibang sanggipsan ko paano yung ginagawa niya at ba't natagal ng ganung ano, isang linggo. Tapos ilalagay niya sa chiller. Hindi po namin alam kung paano niya. Malamang. Malamang po sa chiller. Basta may chiller ugat, po. may tubig, nasa chiller. Wala po ugat yun eh. Basta ano wala lang. na. Wala. Babalutin niya siguro ng down. Nakabalot po sa down ba? Sa ano sa akin naman Saging. galing dito sa down ng Magtatagal saging. yun. Nakabalot ng down ng saging, ilagay mo sa chiller, tatagal yun. Ganun po yung ginagawa ko. Ngayon po ay mamimitas tayo ng sitaw at saka puso kasi ihahalo sa ulam natin. Anong ulam natin, sir? Magluluto tayo kare-kare sir. Kare-kare. Okay, let's go. Kare-kareng gulay. Dex, mamaya mo ano yung puso ha? Ano ko? Saan po tayo? Dito po. Ito lang. Ito na yan. Ito na pala eh. Ito, lipas na yata ito. Oh. Opo, mga ano na. Pag mga ganyan, makakasama na sa ano. Project. Pero nabibili pa din. Oo, ganun daw eh. Yung may-ari, ang kakainin yung reject. Kaya nga ano nga sir, pag ano, magpapasabi ako kay Kuya Buboy. Kuya Buboy, mag-uwi ako reject na pipino at saka reject na sitaw. Reject na pipino at saka sitaw. Dag, saan ka kukuha ng ano, puso ng saging? Sa loob. Okay na po kayo, madami na yan. Okay. So ngayon, hanap tayo ng puso ng saging. May nakita ako doon kanina. Ito sir, anak na to nung ano, tong kabayo na to. Anak na yan nung nabili ko to, merong isang kabayong kasama. Ilang buwan na si Apple Kuya Buboy? Ang ano lang naman talaga dito, sir, kailangan yung makakasama mo dito may malasakit din sa ano. Saan po? Saan po yung puso? Lampas pa ito dyan. Anak, layo ka konti ha. Huwag kang lalapit. Laki ng puno, no? Taas. Oops. Yun. Madali na ngayon ah. Tapos sir, papaasawahan na ni Kuya Buboy to eh. Para mga anak. Babae ba, kuya? Si Red Horse buntis eh. No? Sir, pasok kayo dito sa aming munting kubo. May internet ka pala rito. Sir. may signal din. May signal. Kasi NBA eh. Deep lang. Halos lahat ng gamit dito sir, dito lang din namin sa farm kinuha. Bamboo, coco lumber. Ayan. Pagawa lang kami Pinatistis mo na lang. sir. Pinagpagawa lang kami ng simpleng kubo. So, ngayon po ay magluluto tayo. Ang lulutuin natin ay kare-kare, pero yung mga gulay ay nanggaling dito sa farm. Ayan. So, Pero nagluluto ka talaga? Apo, sa bahay. Ako po nagluluto sa bahay. Ako nawalan ako ng oras eh. Pag Dati ako nagluluto. Ako talaga. same. May akin? Yung
marunong magluto si Sir? Ito po talaga yung, Yan, putahin mo. hindi po, parang, lang, ito po talaga yung hilig ko magluto. Ganun. Brad, sabihin na ako. So, kumusta ang business? Dito sa farm, sir, medyo maganda naman, sir. Maganda. Na masasabi ko, sir, ngayon, na siya, sustainable na yung farm namin kahit marami kaming iba-ibang ginagawa. Marami na kayong ventures na Apo. sabay-sabay. Sa nasabay-sabay. Pero ang pinaka-cash cow namin talaga is yung lettuce namin. Yung lettuce pa rin. Hindi kami, ang average nakita namin dyan is, 40 a month. 35 to 40 a month. Wow. Apo. Yun yung average namin dyan. Tapos, ito yung daw yung mahiwagang ni nila. Kuya Buboy. Ang mahiwagang notebook ni Kuya Buboy. Dito Ang talaan. nakamusta lahat ng sales, Apo, lahat ng ng gastos. expenses. At dito nakabase kung magkano yung paghahatian nilang tatlo. June 33. Kasi kung mapapansin mo, sir, meron dyan 2 week na wala kaming maibigay. Wala kayong maibigay. Opo. Ito yung Tapos ito, July, nandito po siya. Magkano? Ayun. Meron din po kaming isang week na hindi... Meron ka pa isang Isang linggo linggo na na hindi hindi nakapag-deliver. Apo. Tapos yung August naman, na po. Nakompleto niyo August? Hindi po, meron kaming week na wala eh. Tapos hindi pa tapos to. Hindi po, apo. Ayan. And So yan yung sa ito, lettuce. Tapos, ito naman yung, ito yung ito dati, sir, yung talong namin, yan yung nalugi kami. Nalugi yung talong. Apo. Tapos ito yung expenses, dyan naman lahat kinukuha. Nilisan ni Kuya Bubo yung patuka ng manok. Kasi ito pong patuka ng manok, sa lettuce namin po yan kinukuha. Kasi yung kikitain namin sa manok at saka sa lettuce, split 3 ways kami ni Kuya Bubo tsaka yung kabarkada ko. Pero itong lansones, gulay, kaming 2 lang ni Kuya Bubo dyan. Walang so ito, kaya nililisan ni Kuya Bubo ito. Para yung expenses na namin, na nasusulit namin. Tapos ito yung, sir, yung pipino doon. Oo. So, Kumita rin. kumikita kami sa pipino, sir, tsaka sa sitaw. Maganda sitaw, sir. Lalo pag na tapat na mahal. Ngayon, lalo na ngayon, 35 ang farm gate price. Malaki yung kinikita namin sa sitaw. Kasi ito, hindi masyadong ma-inputs. Hindi siya masyadong sa pataba. Hindi din masyadong aanuhin ng insekto. So ngayon ba Sir Mario, ngayon naglalabas ka pa ng puhunan? Hindi na. Hindi na, sir. Hindi na. Kailan ka nag-stop maglabas ng puhunan? Yung last, sir, Sa chicken? yung sa chicken, ako yung nag-finance muna. Tsaka yung incubator, yun. Ako muna yung nag-finance nun. Tapos binabawi na lang. Pero so far ngayon, wala na. Ano pa yan? February. Siyang February tayo, last na wala. February yun eh. Sige, tuloy mo na, sir. Yan, February. Feb yung huli na Opo. naglabas kayo. Na naglabas kami. Sa lettuce, kailan ka nag-stop maglabas ng pera? Ay, naku, sir, matagal na. Last year pa siguro, sir. So, yung lettuce talaga kasi namin, sir, talaga siya eh. Yung pinaka-latest na greenhouse namin, diyan namin binuhos yung late na namin na kita. Tapos yung iba naman, sir, galing sa DA. So, sir. Pero matagal na, sir, na So masasabi ko, sir, na parang okay na kami dito, sir. Sustainable na to. Yung mga tao namin, napapasahod namin, Kuya Buboy, masaya. Kailan na yung taong Tatlo, sir. sweldo? Tatlo, sir. Nakakapagbigay kami. Magkano mga sweldo nila? Per araw sila, sir, 500 silang tatlo eh. Parting? Ah, Everyday sila everyday. pumapasok? Hindi, sir. Hindi, sir. As needed? As needed lang ni Kuya Buboy. Okay. Sige. So, at least Kuya Buboy hindi nawawala rito. Hindi, sir. Dito na siya nakatira. Siya talaga yung dito, nagmamanage. Tapos yung lansones, pag may Sir. season, Yan. kita na lahat yan. Kita na lahat yan, sir. Walang gasto sa lansones? Wala, sir. Di kami. Isang beses lang, pag nagpalinis,
Hindi ko alam kung ano yung tinatawag nila doon sir. Pero isang beses nung Linilinis yung puno. nililinis nila yung After puno. ng fruiting yan. After ng fruiting. Yan. Tapos, every 2 years ang linis. Tapos yan, hindi naman kami nagpapataba dyan eh. Pero si Sir Chris, ng NutriHydros, may gusto siyang ipatry sa akin na parang fruiting hormone. Aha. Gusto ko sana i-try dito sa tabi na to. So sabi ko, next season na lang. Kung ubra. Kung kakayanin. Sa market, wala kayong problema. Nung una, sir, struggle talaga kasi sa market. As in, dinadala pa namin, sir, sa yung unang months namin na dito sa 2 greenhouse, natatandaan kami. Tumatanda yung lettuce, sir. Tumatanda yung Opo, lettuce. tumatandaan. Kasi hindi namin nabebenta. Pero eventually, nung nagtagal, yung sabi nga nung best friend ko, word of mouth, dito, yun na. So, nung una, dahil hindi kayo kilala. So, Nung paano kayo nagpakilala? FB, Si FB rin. Okay. yung, tapos meron kaming grupo sa ito, Nagkarlan Hydroponic Grower. Grupo to ng mga hydroponic growers dito na puro lettuce. So, ang nangyayari, sir, bigayan kami ng customer. So, yung mga customer nila, nagiging customer namin. Yung customer namin, pag wala naman kami, sila naman yung magsusupply kung meron sila. So, yun. Sir. Yun. Tapos yung sir, yung grupo kasi namin parang niregister namin dyan sa munisipyo. So, yun. Kunwari, pag may mga kailangan sila sa Manila, ako naman na nagdadala dito. Mga supply, mga UB, mga Tapos dito nila kinukuha sa farm. So, tulungan kayo. Tutulungan ako. Siguro mga na kami, sir. 15 na kami na members. Shout out kay Sir Roger, president namin. Taga dyan lang siya, sir, sa baba. Okay. Bukod doon sa puhunan mo doon sa pagbili ng property. Sir. Okay, nung nabili mo yung property at nag-start kang mag-venture dito, magkano yung linabas mong pera? Yung property po kasi is kulang-kulang 1M. Tapos ito po, yung kubo, kasi dati wala kaming kubo dito. So pinatayo ko to, mga 25,000 yung nagkastos ko dito. So yung unang structure namin, mga 20. Siguro, sir, more likely mga mga more than 1M yung kasama yung property. Mga 1.2 ganun nagastos. Pero yung mismong pinang-develop mo lang, yung perang linabas mo para i-develop to, sir. mag-build ng anong unang structure na binili? Ang una ito, sir, kubo. Ang kubo. Opo. Tapos yung unang greenhouse namin. Tapos ito, sir, yung working area namin ni Kuya Buboy kasi kailangan namin ng working area. Dati dito kami nagpupunla eh. Nasisikapan na kami. So nagtayo kami doon ng punlaan. Dati greenhouse yan. Tapos nung medyo lumaki na kami, ginawa na lang namin siyang sisiwan. Diyan namin ini-incubate yung Siguro, sir, mga 200,000 ang nilabas mo. Ang mga 200 to 250,000 ang nalabas ko. Since nung naglabas ka ng 200,000 na yon, gaano kabilis mo nabawi yon? Siguro, sir, mga 1 year. 1 year. May balik na sa iyo. May balik na sa amin. Tapos nakapagpundar na rin kami, sir, ng kolong-kolong doon. Yung yung motor na may pan-deliver ni Kuya Buboy kasi parang naawa ko sa kanya pag umuulan. Sabi ko sa kanya, bili kang kolong-kolong kay Buboy ko, ayaw mo sa lettuce. So, aside from that 200,000, lahat na nang in-invest nyo dito sa farm, nanggagaling na lahat yun sa lettuce? Nanggagaling na sa kita dito sa farm? Nanggagaling na sa Pero, hindi kasama yung sir, yung diesel ko papunta dito, sir. Sa akin yun, personal ko yun. Kasi ako naman, may kita o wala, pupunta talaga ako dito kasi parang namin to eh. Ang tanggal ng sa trabaho. Tapos, magkano pinag-ahatian nyo? Regular ba yan? Buwan-buwan may pinag-ahatian Hindi. kayo? Si Kuya Buboy, kami naman yung best friend ko, okay lang naman sa amin kung kahit di muna kasi may trabaho naman kami. Si Kuya Buboy yung tinatanong namin kung gusto niya nang hatiin. Gusto niya parang malaki na, minsan 2 months, minsan 3 months. So, ang lang naman namin ng best friend ko is maging happy yung si Kuya Buboy kasi siya yung nangangalaga dito eh. Pag happy si Kuya Buboy, malinis dito yung namin dito.
Swerte ko dyan, sir, kay Kuya Buboy. Lagi kong sinasabi sa kanya, no? Napakaswerte ko sa kanya. Siya yung nakilala ko dito. Prior to that, na naging tao mo si Kuya Buboy, naging partner mo siya, bukod doon sa may lupa siya, at kagawad siya, anong hanap buhay niya? Nagbebenta po siya ng lambanog, mga ganon. Tapos yung ibang mga ano dito, hindi ko din po alam kung ano pa yung iba niyang pinagkakakitaan eh. Parang alam ko yung main ano niya is nagbebenta siya ng lambanog. Siyang gumagawa? Hindi po. Binibili niya sa Liliw, tapos tinutubuan niya lang. Pero tinanong ko naman siya kung ano, kung gusto niya dito. So, okay na daw siya dito. Okay daw yung kinikita niya. Ano lang sir, tiyagaan lang sir. Kasi dati, nung una kami naggulay, lugi. Nalugi kami sa talong. Yung una naming pipino, nalugi din. Kasi nabagyo. Tapos yun, ano lang, dire-diretso lang. Dire-diretso lang kami ni Kuya Buboy. Walang titigil sa pagtatanim. Pero yun nga sir, pagka nag-materialize yung kinukwento ko sa about doon sa lettuce na ano, baka i-convert namin yung gulayan doon sa unahan ng lettuce. Ng lettuce na ano, Sa lupa. Titignan pa namin kung mas maganda yung sa lupa or mas maganda yung sa hydro. Pero feeling ko mas maganda yung sa Lupa hydro. pa rin. Ay, sa lupa eh. Lupa pa rin. Anong mga plano niyo pa rito? Like, yung sinabi ko kanina sir, parang sabi ko kay Kuya Buboy, yung magbababoy kami doon. Pero inaano pa namin sir eh, tinitignan pa namin. Pero yung yan, yung manok, gusto namin palakihin. Tapos egg production. Tapos eto sir, tinitignan pa namin kung pwede pa namin extend doon. Yung greenhouse 4, opo. Doon sa pinakauna, kasi pwede pa. Kasi talagang kapos eh. Kasi kapos kami sa supply. Hindi talaga namin alam kung bakit. Ba't hindi namin ma-figure out? Kasi sabi ni Kuya Buboy sa akin, palagay ko sir, palagay ko di na tayo mawawalan yan pag na, kasi 2,000 heads na yun. Kamukat-mukat mo pagkalipas ng isang buwan, boss, wala tayo may bigay. Sabi ko, bakit? May pula naman tayo kasi syempre, hindi mo naman pwede ibenta yung pula, boss. Wala. Kulang kami sa ano dito. Hindi ko alam eh, pero okay naman yung management namin. Ano lang talaga sir, demand. Malakas yung demand namin dito. Like yung inano niya kanina sir na ano, bouquet, yun malakas dito sir. Minsan may nakukuha dito ng mga reseller din sa baba. Diyan lang dun sa may pinag-anohan niya yung ano, signage. May kumukuha sa amin doon. Nandun lang sa bahay nila. Ano, binibigay namin na mas mababa. 20 pesos per 40 pesos yung bouquet ni Kuya Buboy. Tapos ano yan, every 3 days nakuha sa amin ng 20 bouquet. Or every 2 days. Kumikita sila ng mga 600 every week. At nakaupo lang sila doon, di ba sir? Nagbebenta lang sila? Nagbebenta din. Si Kuya Buboy pa nagde-deliver doon. Okay na rin, di ba sir? 600 every week. Tapos kami naman na nagtatanim. Gano'n sir. Parang tulo kasi parang pamangkin yata ni Kuya Buboy. So, wala naman silang puhunan. Nakaupo lang sila doon sa baba. Antay lang sila na magdadaan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.